First day nyo, ano nangyari sa inyo? Namatay. Namatay. Dahil pinag-bump agad kami. Hindi siya instantaneous na sakit eh. The day after, sobrang sakit ng katawan namin. Pero di pa kayo nahilo? Ako hindi. Nakahilo ako nung po. Di ka nahilo? Masusuka ako nung unang training. May pinapagawa na side roll. Nagkamali yung si Andren. Nung tinatry kong gawin, kasi puro mali ginagawa ni Andren, tinatry kong gawin din. Tapos gumagano'n lang ako. Well, kasi pag gusto ko malaman kung paano eh. Tapos sabi na itong wrestler na to na trainer na, don't do it. Let me do it. Stop copying. Parang gano'n. Paano ko malaman? Tinuturuan ko nga, di ba? Kasi nagkakamali. May tradition kasi noon sa PWR. Pag first day mo mag-train, pipila yung buong roster para i-chop kayo isa-isa sa dibdib. Tapos walang tigil yun hanggang maubos yung nakapila. Over yung top, tapos training yung second, yung skills. Kasi yung skills, yun dadalhin mo hanggang pag-uwi mo. Susukat sa mama mo. Welcome to Pinoy Wrestling Reviews, kung saan ang tunay na pro wrestlers nag-uusap about wrestling. So meron tayong matitinding guest dahil wala pala si Marky dahil siya ay nagkasakit. Tapos wala naman si James Idol Martinez dahil injured siya. Available yung merch niya, bilhin nyo para supportan kasi kailangan niya. Hindi siya nakakapag-work dahil work niya kailangan niya ng physical activities. Itong mga taong to, isa sa kanila, the future, I can say, na future siya ng FPW and Pinoy Wrestling. Pangalawa, dati siya naging future, pero ngayon, feeling ko, aabangan ko yung comeback nito dahil sobrang charismatic rin ito. And sa isa pang guest, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya nung nakalaban niya ako, pero magaling to, sobrang athletic para sa size niya. Joshua Elevista, EC3. Lagi ko naisip. ECX. Lagi ko nasabi. ECX. At saka si Jeffrey. Jeffrey pa rin, no? Pag-usapan natin ang buhay ng training. Nag-isip ka na ba ng gimmicks? Ganun. Oo, gagi. Ganun naman tayo dati. Parang sobrang mapusok tayo eh. Kung ano-ano mga gimmick in our heads, mga gusto nating gawing realidad. Pero obviously, hindi nangyari lahat nung gusto nating gimmick. Ano ba dapat? Since marami ba? Meron bang something na very entertaining na gimmick? Dati nga may nasulat na ako sa notebook noon na binabase yung character niya based lang sa sa looks niya. Ganon. So parang Pogi. Parang ganon. Basically ganon. Tapos hindi naman ako narcissist, pero kailangan. Kailangan mo na. Hindi. Bakit? Hindi ba kailangan yun? Hindi, based on that character, kailangan mo maging narcissist na. Akala ko in real life. Sorry. Tama ka. Tapos, iniisip na nga rin ng mga moveset nun eh. Na parang, yung tawag ko sa sa chop. Knife edge chop. Swipe right. Putang ina. Swipe, dahil nga Hindi ka pa familiar sa moves. Tinder. Anong finisher? Actually, Magcha-chop ka lang. ang dati kong finisher na gusto, Avada Kedavra. Yung super kick habang nakaluhod yung kalaban. Saan yung tatama yun? Sa mukha. So basically, super kick na nakaload lang. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Saan yung... Seth Rollins. Yun yung pangalan niya yun? Avada Kedavra. Ikaw? Kung feel ko, sobrang dami mong character na naisip sa isip mo. Hindi, pero nung time na yon before mag-training, bago ko pa malaman yung mga alam ko ngayon. Maangas na karakter talaga na medyo inspired kay Brian Pillman, mga ganong klaseng gimmick na yun yung naisip ko, medyo baliw, gano'n. Loose cannon. Oo. Tapos, yung na-finalize lahat, bigla ako naalala yung grenade ko dun sa SmackDown, Here Comes the Pain. Siya? Malaki na may maskara tapos naka-braids yung buhok. Di ba pwede mong gawin yun sa So anong character yun? Wala pang pangalan yun eh. Wala pang pangalan. Ay, yung sa promo class, yung una kong pangalan, Sin. Sin? Si Sin, S-I-N. Okay, maganda. Kasalanan lang. Tapos, yun, nasa dilim. Tapos, Sin is here. Paano ka lalabas nun? Lang. Nung promo class, nagbanda na lang ako Nasa ilalim. Nakatakot yung bibig. Tapos, nandun lang sa gilid ng bintana.
Kasi may ilaw sa Feeling ko hindi mag-work sa iyo yung ganun. Kasi parang may times ka na sobrang nakakatawa tignan kahit wala kang ginawa. Parang si Jimmy. Di ba? Ako lang ba yung nakuha ng vibe kay Martin? Kahit anong seryoso mo, parang nakakatawa. At for some reason, nakakatawa. May totoo naman. Vibe eh. Diba? Totoo. Kasi, parang as much as we miss Gatillo, nakakatuwa rin kasi yung facials nito eh. Kabatch pala kami. Oo nga pala. Kabatch kami sa training nun eh. Pati si Marky na absent. Oo. Marky na absent. Ikaw? Wala akong masyadong ganun eh. Siguro, more on mga moves na naisip kong gusto kong gawin. Tapos nung sumali, more moves. Kasi yun nga, sa character medyo nahirapan ako kasi hindi ko talaga masyado iniisip. Parang gusto ko lang talaga yung parang underdog yung datingan. Tapos, siguro mas yung mga reference ng character ko parang pang MMA eh. Pang MMA. Paano mag-act tulad nung match namin ni John Evander, may ginamit ako doon na MMA reference kay Max Holloway, yung tuturo siya sa gitna. Tapos doon sila so ginawa medyo uso naman yun sa indies. Ewan ko, basta ako yung mga ginagawa kong ganun, parang more on MMA reference lang. Okay. So kaya ako natanong, so yun yung expectation na parang, ay sana ito yung gagawin ko. Reality, nung napasabak na sa training, day one, ano nangyari? Ito muna, anong gimmick mo nun yung naisip mo? Wala. Oo nga, gym bro ka ba agad? Hindi, gym bro. Bully, gusto ko maging bully. Bully. Pero heel. Pero yun yung nangyari, yung expectation. Nung first day nyo, ano nangyari sa inyo? Namatay. Dahil pinag-bump agad kami. Hindi siya instantaneous na sakit eh. The day after, sobrang sakit ng katawan namin. Pero di ba kayo nahilo? Ako hindi. Nahilo ako. Di ka Parang nahilo. masusuka ako nung unang training ko. Dahil sa pagod? Hindi. Pagod. Pagod din. Saka may times na yung iikot-ikot talaga yung ulo mo. Like yung ihiga ka, tapos feed, paulit-ulit yun for 1 minute. Tapos yung iikot ka sa ring na pa-side, yung nakahilo rin. Naalala ko bago ako pumasok ng sa kama, pinapractice ko na mag-bump. Sa kama. Kasi para pagdating na doon, parang at least medyo may alam na ako ng konti. So yung ginawa ko magkaiba, puta ka na, sobrang tigas eh. Lalo na yung sa Fit Plus na... boxing ring pa yun eh. Boxing ring yun. So sobrang spoiled na ng mga tao ngayon sa generation niya. Tapos sa PWR na training, kakaiba yung culture nun eh. Kapag day one, bakit sobrang daming tao agad? Hindi, kasi sa training? Ito, may tradition kasi noon sa PWR na pag first day mo mag-train sa bootcamp, at the end of the day, after the end of the session, papapasukin kayong lahat sa ring. So, tig-isa kayo ng corner na kukunin. Tapos, pipila yung buong roster para i-chop kayo isa-isa sa dibdib. So, walang tigil yun hanggang maubos yung nakapila. So, yun. Welcome to PWR. So, ilan yung nag-chop sa'yo nun? First day mo? Sobrang dami nun. Magkabatch kayo! Sabay Pero kayo. second week ako pumasok. Pero pumasok pa rin yung mga roster. Kasi alam nila na may Dami kulang. pa rin nila, puta. Alam nila na may hahabol. Feeling ko ganun yung Wala pa kasi itong na to, yung idea nito na mas di ba? Mas support sa training. Dati kasi parang tradition na sa US, di ba? Tama ba? Tradition ba sa US? Hindi ko alam. Actually, hindi ko rin sure. Japan? Hindi ko ma-confirm. Like yung mga birthday bumps, ganun. Birthday bumps? So, stupid yun. Sobrang stupid. Gago. Stupid yun. Sa Feel ko stupid yun. Kagaguhan lang yung birthday Gago bumps. yun. Pag birthday mo, kunyari, ano ba? Kung Sige, ilang explain. taon ka, pre, pag tumanda ka, Puta, habang tumatanda ka, ganun karaming bumps? Tapos back bump? tulugi Back ka pag bump. mas matanda ka. Tapos, sakto, nung isang show sa Power Mac nun, birthday ni Jason Rex. Birthday niya nun. Sakto, 30 years old siya. So, ang birthday bumps niya ay 30. So parang for each year, may isang roster na gagawa ng move na para ipag-bump si Jason. Ayun. Happy 30 years old. Baka ako lang iniiba. Doon sa chop, nung chinako parang okay lang. Parang it's also a way na ma-feel na, ay puta, ganito pala yung feeling na ma-chapan. Sa akin, hindi ko... I mean, sige, okay naman siya, generally. Kasi pinasok mo to eh. Gusto mo siyang pasukin, di ba? So parang might as well experience everything na wrestling has to offer. Na parang sneak peek na siya. Kung kunyari matuloy ka into becoming a full-fledged wrestler. Di ba? No, parang, natcha-chop ka. Uy, nice. Ito pala yun. Masakit siya. Wala, parang marirealize mo doon, ay, hindi pa talaga pinipeke yung chops.
Tapos, pero maganda siya, 'di ba? Medyo ayoko lang kasi ay yung mga papasok para lang makitch up. Yung ganung idea, yun yung pangit. Yung pangit. Hindi ka nagte-training tapos bigla ka nag-training para lang mag-chat up. Hindi ka nga nag-training tapos nakitch up ka. Tsaka knowing yung time na yun, wala pa talaga itong stricto na pag hindi ka nagte-training, hindi ka mag-book. Mamaya natin pag-usapan yan. Pag naka-debut ka na, matik, pwede ka na mabook kung sakaling gusto ka na. Tapos kahit di ka mag-training. Tara lang, wait. Pero doon sa hassles na yun, at the same time, pre, naaliw lang din ako na nasa harap ako ng ring. Ng wrestling ring. Tapos ginagawa ko yung nag-wrestling ako. Kasi parang since 2003, fan na ako. Tapos, nung time na yun yun kasi... Yung euphoric, kaya yung negative na yun, hindi mo maiisip. Later on lang eh. Kasi dati, hindi ko rin pinapansin na... Hindi ko rin na-realize na ganun pala yung nangyayari. Na, wala, di nagtitraining pero pumasok lang para makitchop. Later on in life, dun ko lang na-realize na, mali pala yun. Ang mali nun. Sobrang mali yung... Medyo okay lang siguro kung nagtitraining ka. May right ka. Feeling ko okay lang, honestly. Sino ba pinaka-simuno niyan? Pasimuno, hindi ko alam. Huwag na natin tanongin. Bulong nyo na lang sa akin mamaya. Wala lang kami sa OG part. Sa akin yun, reasonable yun. Pero yung birthday bump, yun sobrang stupid nun. Sobrang stupid doon. Like, bakit? Nakatakas ako one time. Tsaka, training lang pala. Pero sabi mo na pati kapag graduate ka na. Initiation pa yun. So, pag naka-graduate ka na from bootcamp, diba, congrats! Ibubuk pa na sa first ever match mo sa show. Pwede yun. Nag-wrestling ka na sa first ever, sa debut match mo. Tapos, after the show, kung ano yung ginawa sa'yo nung first day mo mag-bootcamp, basically, uulitin siya. Pero now, as a wrestler, full-fledged wrestler ka na. Yun, stupid yun. Feel ko, unnecessary na yun. Agree. No? Medyo agree ako dun. Yung una, medyo may gets ko kasi. May gets ko kasi it's basically weeding out the more winning ones. Pwede. Kasi nung natanggap ko yun, parang, shit, ang sarap sa feeling. Parang, hindi naman masarap sa feeling, pero ganito pala yung feeling na ma-chop. Kasi, syempre, kung wala ka pang alam sa wrestling, alam mo lang yung bara-bara lang. Pero nung ito, parang actual wrestlers na mag-train na sa'yo, you'll know what it feels. Oo. Tapos, after kasi nun, for context, nung first day ng batch kasi namin, parang halos 40 ata kami. Sobrang dami. Sobrang dami, men. Parang kami yung pinakamaraming bootcamp batch. Bakit? Ang dami na nag-sign up. Mas mura or something. Nagkataon lang talaga. First day talaga. Kamu sa training nyo nang gano'n kayo Kasi ako karami? medyo nabawasan. Nabawasan na kalahati na nung mga 20 something na lang eh. Pero dami pa rin. Halos 40 yung una. Kamu sa training nyo nun? Kamu sa training nyo nun? Dami nyo nun. Sobrang tagal. Kasi dami namin ng drills nun. Matagal talaga. Matagal yung ikot. Kasi tuturuan mo pa yung isa-isa, di ba? Yung magkakamali. What if hindi pala magawa ng maayos nung sabihin natin pang 5? Hindi magsistuck kayo doon. Di ba? So narinig natin yung PWR side. Tingnan natin kung gaano kayo gaano kayo ka-spoiled. No. So, well, technically ako, PWR training pa rin ako eh. Nabutong ko. Graduate lang ako sa FPW. Ngayon, gusto mo rin yung side mo. Kamusta naman yung side nyo na FPW, yung first day mo? Goods naman, medyo light nga lang din. Kasi nga tinuturuan pa lang ng mga basics eh. Sabi mo, nakatitig si Boss Mike sa'yo. Naalala ko lang nun, mga bumps tsaka yung suplex, snap suplex. So, ayun yung una mo ginawa? Suplex ka na agad? Panis. The next day, kamusta yung katawan niya? Hindi ko makabangon, min. Sobrang sakit. Lahat ng kasukasuhan ko, ang sakit. Parang doon ko lang naramdaman na buong katawan ko, sobrang sore. Yung leg mo, hindi ka hindi siya yung, kung gusto mo tumingin sa kaliwa, gano'n. Buong katawan. Tapos parang umabot ng 3 araw. Saka naalala ko kapag pauwi na ako, kasi nagko-commute pa ako noon, sobrang nahihilo ko lagi. Kagi, pag magbabas pa tayo nun, no? Nagko-commute pa pauwi. Kasi, grabe. pag bago ka palang nagbabump ka ng tama siguro, pero yung ulo mo, hindi pa siya yung ganun katigas eh. So, nag-whiplash pa siya. So, doon siguro yung nakakahilo. Tsaka yung natataktak yung baga mo pag mali yung bump mo doon. Oo. Sa 40 next week, ilan yung pumasok? 20 plus na lang. 20 plus yun yung naabutan niya. Sobrang natapyasan yung batch doon ako nakakita ng may characters na. May characters? May characters na ibang bootcamper na
in character na sila. I'm crazy. Ganun. At tapos anong itsura nila? Mukhang mataba. Hindi bagay. Hindi mataba. Hindi naman Ano lang sila, parang normal na tao lang din. Pero kasi yung magiging OA ka dun sa personality mo. Ikaw pwede pa maniwala. Pang-training yung suot mo, parang mukhang gago. Ever since long hair ka naman na, di ba? Oo. Kahit nung pinanganak sa'yo pwede ako. Nanginila ako, ganito ka. May bandana ba? Wagat. Katapyasan. Kumusta yung katawan mo the next day? Parang lang, may ramdam lang ng alay. Pero di man masakit. see? Sobrang spoiled. Hindi sila nag-boxing ring. Saan kayo nag-bump? Sa ganito? O yung crash pad? Dito na kayo nag-bump, no? Nasa crash pad. Pang-ina, yung masarap. Ganun din yung sana eh. Fit Plus. Crash pad lang din. Wala! Sa Fit Plus! Crash pad siya na mas manipis. Oo. Mas manipis lang. Yung sa boxing ring tapos crash pad? Oo. Gumagamit tayo ng crash pad doon sa Fit Plus. Pang-yoga. Puta yung ganito kakapal. Yung yoga mat? Wala yun. Not counted yun. Para sakit pa rin nun. Not counted yun. Ganun pero din. dinadalawa lang din. Di rin effective. Parang naalala ko nga na meron. Oo nga, meron. So yung first day mo nag-bump, lahat crash pad? Hindi naman yata. Anong bump kayo natakot? Natakot ba kayo sa flip bump? Oo. Ako hindi. Ako hindi. Wow! Athletic talaga. Kasi pa ako nagtatumbling. Actually, sa face bump Ako din, sa face bump ako. Face bump, ayoko na face bump. Talaga? Kasi tuhod eh. Ako ayoko, hanggang ngayon, pag nag-face bump ako na walang knee pads, mananakit yun. Sa tiyan ako natatakot. Sa yung mauna yung tiyan ko. Kasi ilang beses na ako nadapa na una tiyan. Hindi ako makahinga po. Siguro hindi na mangyayari. Saan ba tumutumba sa mga sa asfalto, gano'n. Oo, kaya pala. Pero yung flip bump, hindi rin ako natakot. Kasi parang... Bakit? Momentum. Matataas kayo tumalon. Momentum. Pero yung naalala ko parang ilang weeks ka bago pwede mag-flip bump. Parang may ganung rule din sa inyo dati. Sa PWR. First day pa lang. First day ba? Hindi. First day back bump lang. Tapos, matagal yan. Tapos, yung pinakaunang bump mo, hahawak ka muna dun sa third rope. Hawak ka. Tapos, papatak yung chin sa'yo. Sige, bitaw. Kailangan, maslap mo yung pagkabagsak. Kung hindi, ulit. Meron ba kayong moment na may nagtaray sa inyo? Para pinagalitan kayo ng training? Ay, ako, hindi. Ako meron ako. Hindi ako napagalitan. Sino? Ako meron ako. Sino? Bait ako Hindi ko pa pangalanan. Pero may pinapagawa na parang ang tawag dito? Side roll. Side roll pala, side roll. Nagkamali yung kabatch ko. Bigyan mo na lang ng Si Andren, i-blip na lang natin. Si Andren. So, para siya, pinapa-flip bump siya. Si Andren. Wala. Ano yun? Side roll. Side roll nga. So nagkamali, tinatry kong gawin, kasi puro mali ginagawa ni Andren. Tinatry kong gawin din. Tapos gumagano lang ako. Well, kasi pag gusto ko malaman ko paano Tapos sabi na itong wrestler na to na trainer na coach na, don't do it. Let me do it. Stop copying. Parang ganun. Paano ko malaman? Tinuturuan ko nga, di ba? Kasi nagkakamali. Tapos, parang nagbubuhat sa gym tapos biglang yung yaya pinapabuhat mo yun. Putang ina, napakalayo naman. Alam ko yung kwentong yun Parang napag-usapan nila ni Red yan sa podcast nila. Di Tapos kilala ko rin yung nagalit. Kilala ko na. Ay! Akala ko yun. Basta, mag-alala mo na. Bahala na sila. Si Red, nakikinig ako ng bago matulog, hindi lang cool pals. Hindi ko na-gets kung ba't siya nagalit. Kaya ko nga ginagaya para malaman ko Meron ba kayong something na labas ka nun? Nasa ring na. Meron ba kayong something similar na gano'n na parang... Sa labas ka, gano'n ka. Hindi kailangan na kayo yung tama necessarily, pero something na pinagalitan kayo. Hindi ako. Wala. Ang galing niyo naman. Sorry, hindi talaga Pero ikaw, pagalitan ka ba? Biglang nagpa-attitude. Ay, alam mo yun, parang nag-attitude lang. Lumalabas yung attitude ko. Hindi. Kasi parang with every batch naman may may trainee Sorry, na... sumasagot. May attitude. May attitude din ng trainees. Meron naman talaga with every batch na parang siya yung problematic, ganun. Wala sa amin Sorry, hindi ako yun. Pero, ayun, hindi naman ako yung napapagalitan. Pero meron at nasisigawan on a weekly basis. Anong dahilan kung ba sinigawan yan? Like, sobrang vocals mo. Yes and no. Oo. Okay. May isang trainee na, kasi dapat by that point, alam mo na yung alam mo na yung basics like, pag magbabump ka, tuck your chin. Oo, totoo. Pero hanggang doon pa rin, hindi pa rin siya nagtatap ng chin. So, understandably, masisigawan siya. Kasi hindi safe yun. Totoo. Guys, kung magbabump kayo, always tuck your chin. Hindi niya ginagawa. So, nasabon na rin
Ano ba? Hindi ba nakikinig? Baka lang, mahina lang yung leg. Hindi. Hindi ka possible yun. Whiplash prone. Hindi pa sanay yung wala pa silang wrestler's neck eh. Si Rocco nung naglaban kami. Every time na nag-bump siya, alam ko naman nagtatak ng chin yun eh. Si Rocco yung nakikinig yun eh. Pero umaalog talaga. So baka ganun talaga. So baka hindi lang gaano kalakas yung leg nung training na yan. O sa akin, nararamdaman ko nag-whiplash pero minsan, hindi ko matama sa ano. Hanggang ngayon, minsan napapagano'n tayo pag nag-bump. Oo. Pero may mga nasisigawan noon sa training for, nagdadaldal lang. Mga ganong klase. Oo. Pero wala namang toxic na, like power tripping. Wala naman. Wala akong ma-record. Good pala. So may ano pala. Wala naman. May good side din pala yung training ng PWR. Oo naman. Gagi doon naman tayo galing kasi. Kayo lang. Uy! FPW na ako eh. Trainee ka rin naman ng PWR. So, sige, fine. Kasama ka rin sa sistema. Pero paano man naman doon? Bobo mo, may mga ganun ba doon? May mga ganun ba? Oo, meron. May naman na-trash. Talagang ginaganon? Meron, habang nagdi-drills, may ibang roster na nang hekel, ganun. So, in turn, nung time na naka-debut na kami. Wait, paano pala yung hekel? Like, ang balo mo mag-wrestling or ang pangit ng chop mo, ang pangit ng strikes mo, ang pangit ng bump mo. Ganun bang hekel or yung... Gets ko kung ganun eh. Pero yung iba kasing pang-hekel, medyo nag-cross na ng line. Like, naging personalan na. So, mas malala. Mas malala. Honestly, malala pa rin yung feedback na ganun eh, na ang pangit ng bump mo na hekel. Para kung mag-hekel ka in character na parang ang pangit mo mag-squats or ano bang character mo, hindi ka magaling At least wrestlers din naman yung nagko-comment sa'yo. Parang gano'n. Tinitake ko yun as feedback. Totoo. Oo. Hindi ko naman sinasabing na ganun ako. Pero, oo. Yabong. Pero I'd choose that kind of heckling over yung nami-personal na like sabagay. Ang pangit ng nanay mo. Parang hindi kasi ito ba? Hindi kasi may kabatch kami na trainee nun na Sige. Medyo yung galaw niya kasi in ring. Medyo soft. Okay. Yung galaw niya. So, kada galaw niya in the ring, may mag-heckle sa gilid na rosters na titili sila. Parang, ganun. Okay. Si Quack. Si Quack. Hindi ko kalala. Quack. Hindi mo nabutan. Pero tatanggapin mo pa rin ba yung ganong heckle? Kunyari, ang heckle sa'yo. Full pal reference pala. Pangit mo mag-bumps, pangit mo mag-rolls. Tapos galing sa taong Pangit alam mong, Ay, hindi. Wala siyang karapatan sabihin yun kung bobo rin siya mag-move ng ganun. May kita mo pag turnan niya, hirap na hirap. Naalala ko may ganun nga, parang may nagtuturo tapos hindi mo masyadong training. Oo. Naalala ko may maraming ganun. Tapos kung makikita mo, hindi rin ganun mag-perform. Naalala ko may ganun din yung experience. Malala. Si Di ba? Ganun ba siya sa inyo? Sino bang mas ahead sa inyo? Siya. Ganun din ba siya sa inyo? Hindi. Hindi natin ikakwak. Ha? Hindi natin Okay, kukwak yan, mamaya. Kwak. Basta. Kwak. Puro positive. Sa FW, wala ka mga pangit sa FW, puro positive eh. Walang negative eh. Maging naman tayo, maging toxic controversial, environment. Wala talaga. Walang... Maging toxic environment tayo, please, guys. Sige, ito. Hindi na ako sanay na mapayapa. Gusto ko nang may maraming narcissist na papasok dito sa FPW. Kailangan namin. So, kung gusto nyo, mga narcissist, mag-sign up kayo, please. Chat kayo sa Let's Facebook. go, Problematics! Pumasok ka, sobrang may sistema na ngayon eh. Pagpasok mo, ito lang, anong pinapagawa sa inyo? Anong first din pinagawa sa inyo? So, rolls, bumps, ano pa? Sino yung suplex? Suplex. Bilis! Suplex sa Di ba? Oo. So, nakapag-flip bump na kayo? Pero yung may... Assist. Yung may poste. Pero sa isip mo ba, kaya ko naman ito, di ko naman kailangan ng assist. Feeling ko kaya ko yun that time. Pero wala lakas ng loob kasi nga, di ako comfortable lang mag-flip bump ako ng ganyan pa yung babagsak ako. Kaya may crash pad. Hindi, yung kahit na assist lang, para at least medyo kontrolado yung bagsak. Nakatawan mo.
Unlike yung talagang gagawin ko kagad ng ganun. Hindi pa ako familiar mag-bump. Sobrang night and day, man. Yung difference between then and now. Sobrang, ito talaga, wow, it's an actual wrestling school. Pero ano tingin yung mas dedicated na trainings? Ay, puta na. Dito. FPW. Sobra. Kasi, PWR. guilty rin ako nung PWR na simula nung graduate ako from bootcamp, parang nabawasan na yung frequency ko mag-training. Kasi walang sanction, walang consequences regardless kung gaano ka kadalas mag-training. Tapos basta roster ka dati, automatic mabubook ka eh. Hindi kasama sa metrics ng pagiging book yung attendance mo. Pero alam mo, mas ma-training ka pa rin eh kasi alam ko meron tayong mga interactions eh. Pati sa'yo meron. Meron nung parang isa, dalawa na wrestlers na big names. Pero never nakita ko sa training. Kasi hapon na kami pumupunta. Kumbaga masarap tulog namin. Ganun. Yeah. Hindi, pupunta rin ako sa hapon. Pag nag-train ako sa hapon. Nakikita ko yung... nakikita pa kayo pero merong 2 or 3 na top guys or girls. Pero nasa sakto yung ilaw. Tawag doon na... namubok. So ngayon, sobrang kailangan mo talaga mag-training. You really have to earn your spot. So kahit sobrang galing mo, parang... Wala, mag-training ka pa rin. Training ka pa rin. Require. Sige, kung kailangan natin i-hierarchy, sige. Ano yung top hierarchy? Top priority. Oo nga. Feeling ko gaano ka ka-over sa crowd. Like talagang gustong-gusto ko talaga ng crowd. Tapos, skills? Training. De, kunyari, rate mo yung pinaka-criteria talaga para maging... Para bookable? Kunyari, kailangan sa in-ring skills, 8 out of 10 na skills. Tapos, pagiging yung connection sa crowd, dapat at least 7 out of 10, ganun. Feel ko top 1 over ka sa crowd. Tapos, amount of training. Skills. Feel ko, basta over ka sa crowd, medyo hindi ka magaling mag-wrestling. Mako-cover na. Feel ko kaya eh. You can get away with it eh. Number 1 sa akin. Tsaka nag-training ka eh. Most likely skilled ka na. Tapos yung third, 3 lang, sige. Top 1? Yung top 1. Feel ko top 1 over. Yung connection with the crowd. Connection with the crowd. Kala ko connection Hindi tayo namumulitika dito si Joshua. Kala ko connection parang Joshua eh. Connection sa roster. Kung paano lang so yung ang joke kasi doon, parang nag-training, ilang buwan ka lang nag-training? Bago ako mag-graduate. Graduate? Bilis lang. Hindi ko matanda. 1 month, parang 1 month lang. Tapos graduate. Graduate agad. Lagpas. Pero tapos hindi siya nag-young boy. Ay, dagi nag-young boy. Nung show na yun, nung nag-debut ka. Nag-young boy ako nun. Nag-debut ka na. Pero before ka nag-debut. Wala pa namang show nun eh. So parang usual, siguro mabilis na dati 6 months. Meron bang 6 months dati sa PWR? Ako, 6 months. 6 months mabilis na ba yun? 6 months mabilis. Siguro meron pang mas maaga. Pero ganyan parang 1 month, wala pang 2 months, yun na lang. Siya lang yata yung wrestler na nag-debut muna bago mag-young boy. Oo. Sa'yo, anong criteria mo? Sa inyo. Sa akin, ano yung bookable? Sa akin, over, tapos training, sa akin, training. Attendance sa training. Okay. Kasi, doon pala makikita mo na yung dedication mo to the craft, to the industry. Kung gusto mo nga talaga to, you show up. You show up in training, you show up for the show. Ganun. So, number 1 yun. So, parang makikita rin nung promotion na okay na mag-invest in you. Totoo. Dahil lagi ka nag-show up training. Kasi yung connection mo with the crowd, sige, medyo controversial take to. Medyo controversial take to. Kasi there is no one correct way to get over eh. Parang kanya-kanyang path to get there. Na feeling ko, mapipick up mo naman along the way as you continue your journey as a wrestler. So, pwede siya number 2 for me. Tapos, yung skills, same. Mapipick up mo. Kung saan lagi ka naman ka-training eh. Kung lagi ka nag-training, yun, you do your reps. Yung si Jason Rex, galing na ngayon. Oo nga pala. Yun, feeling best ko, example yun eh. Jason Rex. May kwento rin ako kay Jason Rex pero mamaya na. Ikaw, same din? Sa akin yung over din. Over. Yung number 1 ko.
Yung paano yung connection with, with Ayun, management? Yung skills din yung pangalawa. Actually, kahit yung dalawang yun, okay na. So, kahit, Kasi tas di nagka-training? Yung going over, character work na rin yun, di ba? Oo nga, so last yung nagka-training. Hindi. May training. Yung alin? Tapos skills. Skills tapos over. Over yung top, tapos training yung second. Yung skills. Kasi yung skills, yun dadalhin mo hanggang ano yun. Hanggang pag-uwi mo. Totoo. Kasi yung training. Sinusuplex yung mama mo. Tangino. Mami, natutunan ako! Di ba, dapat kasi nakahawa ka dito. Pumoste ka. Ma'am, bobo mo! Di ka nag-vaccine! Teka lang, bago ka ng wrestler, di ba? Huwag yung sisgawan mga nanay niyo, ha? Oo. Bagong wrestler ka nanay, di ba? O, chachap kaming lahat. Kasama yung buong roster Wow, sa wow, bahay. yung barangay na. Dito yung roster, chachap tayo sa isa. Biglang lumabas. Para lang mag-chop no? Sa'yo, politika una. Wait lang. Hindi kasi ngayon nung pinasuhan ko na yung FPW Academy kasi, matik na yun para mabuka. Kailangan nagte-training ka, so di ko nasasama yun kasi kailangan yun. So Pero number 1 ko, skills. Skills? Okay. Kasi, wow! Siya kasi yung magaling talaga nung day 1 pa lang eh. For example, kasi si Jan, kasi pansin mo si Jan, di ba, parang hindi siya ganun ka-effort kumonek sa crowd. Kasi kaya na niya. Sobrang over niya kasi ang galing niya sa ring. Ang linis. So yun nga, there is no one correct way to get over. Depende rin siguro sa tao. Oo. Kasi may mga tao na makita lang may mga wrestlers or gimmicks na makita lang ng tao. Parang, ay puta mo, masaya to, i-cheer up. So parang iba-iba talaga. Tapos yung hindi ko na siya sasama kasi matik na yun. Sama ka yun, ngayong sige, kung gano'n, hindi naman naman talaga training. Tapos pangalawa, skills. Pangatlo na lang yung sa pagiging over. Pag over ka na kasi, feel ko kung hindi mo na kailangan ng skills. Kahit anong mangyayari gawin mo, you still need some skills. Hindi. Kung talagang hindi ka, parang wala, hopeless case ka nang gumaling talaga in the ring. At the very least, mag-training ka just so you know how to keep your opponent safe. Yun yung try yun. Keep your opponent safe. Oo nga, Para safe rin mama niya. Oo, safe para din safe sa nanay mo. Mag-touchin ka kasi ma. Sinadjust mo yun. Narising yun na ba yung mga kapatid? May mga kapatid ba? Oo naman. Parang sila yung default recipient ng mga moves ng kabataan. Predecessors ng bootcamp. Ano usually ginagawa niya? 10 powerbomb sunod-sunod. Putang ina, napakatanga naman nun. Bakit? Saan? Sa kama. Sa kama naman. Grabe naman kahit kung na, sahig. puta powerbomb pa rin yun eh. Powerbomb. Di drive. Ginagano ko. Bang! Pero, may resibo naman ako. Nagpapapedigree ako sa kanya. Nagpapapedigree naman ako. Sa'yo? Tapos babae yung kapatid ko. Ay, putang ina. Pinapowerbomb mo. Happy naman siya habang binubuhat siya. Kasi mo siya danda? Ha? Kasi mo siya danda? Ako. Ilan taon ba nun? Kahapon lang yun eh. Okay, di ba ilang taon ba yung... Hindi, 4 years yung agwat namin. So, ginagawa ko yun nung 10 years old. 10 years old ako. So 6 years old lang siya nun, or 5. Oo. Sumususo pa rin yan eh. Ha? Sumususo. Uy, hindi na. Uy, hindi na. Okay lang yun. Wala na ba? Sa inyo ba? Sa ibang nanay. Meron bang kapatid na nag-wrestling kayo? Meron. Ano? Anong ginawa? Sinong laging kawawa sa inyo? Ako, syempre. Anong ginawa Ikaw yung kapatid? Ha? Ikaw yung mas bata? Ako yung mas bata. Ano yung angle slam? Uy! Gagawang ayoko nun. Ay, di masaya. Pero nakatakot siya. Pero hindi sa kama bumagsak. Saan? Parang ano lang siya, karton lang na may mga sapin-sapin. Ay, gago maangas. Karton ng sapin-sapin. Malagkit. Gago. Hindi sapin-sapin. Ang inang tao. Anong sapin-sapin? Ano bang sapin? Ang lagkit na. Ano bang sapin-sapin? May sapin.
Gano'n mabigat pa rin. Uy, safe yan. Babagsak kita sa sapin-sapin. Masarap yan. Akala ko may negosyo kayong sapin-sapin. Chinooks lang sa sapin-sapin. Kung yung iba, mga tamtak sila labas. May sapin-sapin. Nalalagyan mo pa ng budbud, no? Para mas masakit. Masakit, pero masakit yun yung budbud. Ma, gusto mo ng sapin-sapin? Wala ako. Wala. Bunso kasi ako eh. Lagi ako yung bubugbog eh. Wala akong ganito eh. Wala, hindi ka nila pinaparesibo. Wala. Gago. Pero, Hindi, 10 years yung age gap namin eh. Wow! So, ano yung mga moves na nagawa sa'yo, mga kapatid mo? Siguro ano na yun, mga... Canadian Destroyer. Hindi ka. Powerbomb. Parang yan eh, pinakamadali yung powerbomb eh. niya. Parang yung pinakamadali, no? Powerbomb. Pero sakit nun. Na pinakamadaling gawin. Yun yung As a nag-wheels ka non-wrestler. talaga pag pinowerbomb ka sa kama. Bali sa medyo mahirap eh. Gagi rock bottom. Pwede nga rock Rock bottom. Madali. Bali sa mahirap. Kasi Oo. Medyo... pag non-wrestler ka, Oo. di ba? Bodies. Kasi may ano pa yun na Rock mechanics. bottom. Rock bottom, pinakamadali. Stunner. Mga diving moves. Yan, mga ganun. Rock bottom. Yung nanay mo, anong ginawa sa yung boobs? Ano kami, Wala gan. strap match kami. Strap match. Oo eh. May ano eh. May Hindi, ayoko na. Kung kalaban mo yung Inisip nanay. ko match na nanay eh. Kung kalaban mo yung nanay mo, no DQ, ano yung mga panghampas Mga na gagawin? weapon. Mga weapon na gagawin mo sa bahay. Hanger talaga. May manager ko sa ring. Tapos? Sa ring, tapos siya yung magdadala ng ng mga weapons. Anong weapons yung mga... Ikaw nga, di ako magaling ikaw yung creative sa ganyan. Hanger. Alam mo yung hanger, yung sa maraming damit. Yung maisipin. Maraming ko isa-isa yun sa likod. Kala ko Sa yan. atake mo. Atakin ko. Boom. Plancha. Talaga ba? Pinasok ka na. Pinangakampas ba ng mga nanay? Hindi, iniisip ko lang kung mga deathmatch, buksan mo yung plancha. Yun yung siguro, yung you sick fuck. Yung mga ganun, you sick fuck. Tinidor. Tangina, tinidor. Grabe yung tinidor. Anong klaseng nanay yan? May gumagawa na, di ba? Hindi, deathmatch iniisip ko eh. Iniisip ko. Cheese grater. Cheese grater. Gago. Wala talaga magsisinturon. Wala. Sinturon tapos may Ginagawa. mga tamtaks Oo, na or chinelas na may thumbtacks. Inano. Ayun. Ang hanger na may thumbtacks doon. Or di ba yung ibang nanay Barbed wire. sinasabon yung bibig ng mga anak nila pag mura. Ayun, sabon na may thumbtacks. Igagasgas mo dun sa sahig, sa konkreto. Tapos lalagay ka sa sa bathroom. Tapos gagawin, sasabunin yung ganun yung sakit sa tuhod mo. Pinggan Pinggan. na pwede mabasag. Gago, ang sakit mo. Gago. Yung Hindi, digi. yung panghampas doon sa labahan. Palo-palo. Pala. Sige na, sasabihin ko na. Sabihin mo na. Sapin. Bigyan ako wala.